Mga ka-agri, narito na ang mga istoryang dapat niyong abangan sa ating episode ngayong araw. Dahil sa integrated farming system, nakamit ni Ginoong Villos Mindo ng Coronadal City ang tagumpay sa buhay. Ating pasyalan ang kanyang nakamamanghang sakahan na tinatamnan ng iba't ibang uri ng prutas sa ating Tatak Agri-Bida. Mga ka-agri, balak niyo rin bang subukan ang ginger farming? Mamaya sa ating Agri-Techno ay tuturo namin sa inyo ang tamang pamamaraan sa pagtatanim ng luya bilang tugon na rin sa request ng isa sa ating viewers. Tutukan niyo yan mga ka-agri! Hitik na naman ng mga makabuluhang kwentong pang-agrikultura ang ating Sabado. Kaya sabay-sabay na natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Sok Sargent. Magkamit ng dagdag na kalaman upang sakahat, palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Sok Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Sok Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Sok Sargent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Sok Sargent, Agri Tayo Sok Sargent, Agri Tayo Sok Sargent, Agri Tayo Sok Sargent. Isang masaganang umaga po sa ating lahat mga ka-agri, lalong-lalo na sa ating mga televiewers na linggo-linggong nakatutok sa ating programa. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Christian. Isang magandang buhay sa iyo, Marie. Alam mo ba na ngayong buwan ng Agosto ay sari-saring mga kapistahan ang ipinagdiriwang sa Angdacoman ng Rayon 12. And isa na riyan ang Timpupo Festival dito sa Kidapawan City. Yes, tama ka nga dyan, Christian. At alam mo ba na saktong-sakto lang ang ating pagpunta dito sa Kidapawan dahil ngayong araw po ang pagbubukas ng Timpupo Festival 2015 at kaya mga ka-agri, kung mapapansin ninyo ay dagsaan na po ang mga tao ngayon dito. Para po sa kapatiran ng ating mga tagapanood, ang salitang Timpupo ay nangangahulugang harvest season. Kung kaya ipinagdiriwang ng mga Kidapawenyos ang kabistang ito bilang pasasalamat sa masaganang ani ng iba't ibang prutas tulad ng mangosteen, durian, lansones, rambutan at napakarami pang iba. Kaya pala, Christian, kahit saan ko ibaling paningin ko ay puro prutas na nakikita ko. Kaya mga ka-agri, for sure magiging exciting at masaya po ang ating episode ngayong araw. Kaya tutok lang kayo. And I'm sure, Marina, mabubusog ka talaga sa mga prutas dito. Di ba gustong-gusto mo yan? Ay, hindi lang ako ang may gusto niya, Christian, kundi buong ATS team po mga ka-agri. At for sure, alam ko po na gusto niyo din po yan. And bago natin tikman ang mga pinagmamalaking prutas dito, simulan muna natin ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangungunan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, katuwang ang Regional Agricultural and Fisheries Council 12 led by Chairman Judicio Bautista. Kaya atin natunghayan ang mga naglalakihang balitang agrikultura. Mula dito sa City of Fruits and Highland Springs, Kidapawan City, narito na ang ating Agri Balitan. Sa ulo ng ating mga nangungulang balitang agrikultura, higit sa 70 banana stakeholders ng Rehiyon 12 pinulong ng DA12. Mga oportunidad para sa kanilang produkto inilatag.
iba't ibang prutas gaya ng lanzones, rambutan, durian at marami pang iba, bidang-bida sa Timpupo Festival ng Kidapawan City. Iba pang highlights ng naturang kapistahan, alamin mga Research Division Head at Organic Agriculture Program Focal Person mula sa 6 na Regional Field Offices sa Mindanao, ipinatawag ng DA-BAR upang pag-usapan ang nagpapatuloy na implementasyon ng organic agriculture sa Pilipinas. At mga municipal, city agriculturist at pamunuan ng DA-12 nagkaroon ng assessment hinggil sa mga proyekto at programa ng ehensya sa kanilang lugar. Para sa mga detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nilma Limba ang bulto. Para sa detalye ng ating mga balita, iba't ibang uri ng prutas ang ibinida sa Timpupo Festival 2015 dito sa Kidapawan City sa pamamagitan ng isang fruit parade. Ano-anong mga aktibidad pa kaya ang naging highlights sa Timpupo Fest 2015? Tunghayan sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo. Dinagsa ng mga turista mula sa probinsya ng North Cotabato at mga karatig lalawigan ang lungsod ng Kidapawan para saksihan ng pagdaraos ng Timpupo Festival 2015 na kung saan bidang-bida ang lumalagong industriya ng prutas sa lungsod. Ang lungsod ng Kidapawan ay ang capital ng North Cotabato na sumasakop sa 17 munisipyo na nagpo-produce ng sari-saring prutas gaya ng mangosteen, lanzones, rambutan, durian at marami pang iba na naging daan upang tagurian ito bilang City of Fruits. Ayon kay Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista, layunin ng naturang taunang pagdiriwang na ma-showcase ang fruit production na isa sa mga nangungunang industriya sa lungsod. Ang Timpupo ay salitang Bisaya na nangangahulugang harvest season o panahon ng pag-aani. Itinampok din sa Timpupo Fest 2015 ang parada ng mga float na pinalamutian ng mga prutas na sagana sa lungsod. Ito ay nilahukan ng iba't ibang barangay, mga people's organization at mga pribadong kumpanya. Isa sa ipinagmamalaking prutas ng lungsod ay ang durian na kung saan tinatawag ito bilang King of Fruits sa buong Southeast Asia. Sa pamamagitan ng annual festival, umaasang lokal na pamahalaan ng Kidapawan City na mas marami at potential large-scale fruit buyers na nakabase rito sa Mindanao at iba pang bahagi ng bansa ang ma-attract na dumayo at bumili ng mga produktong prutas sa lungsod. Maliban sa prutas, tanyag din ng Kidapawan City sa mga Highland Springs at isa na nga rito ang Lake Agco Resort na isa sa ipinagmamalaking tourist attractions ng Kidapawan City. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Lito Mariano Salvo. Samantala, dito pa rin sa Kidapawan City, isang Banana Investment and Market Forum ang pinangunahan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. Para sa dagdag na detalye, maki-Agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Matapos ang matagumpay na Regional Banana Congress noong buwan ng Mayo, isang Investment at Market Forum naman ang pinangasiwaan ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD para sa mga banana grower at stakeholder ng Soxargen. Ang forum na ginanap sa Kidapawan City at nilaanan ng panahon ng mahigit sa 70 mga partisipante noong ika-19 hanggang ika-20 ng Agosto ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng ehensya sa Soxargen Banana Industry Council sa pangunguna ng chairman nito na si Ecclesiastes Rocky Jr. Sa ibinigay na mensahe ni Regional Technical Director for Operations Zaldi Buloron, inihayag nito na hangad ng kagawaran na hindi lamang ang pagpapataas ng produksyon ang minimitin nito para sa mga banana grower, anya pinahahalagahan din ng ahensya ang patuloy na pagpapaangat sa kalidad ng mga saging sa rehiyon. Patunay dito ayon kay RTD Buloron ay ang pagdadaos ng mga pagsasanay, pagbibigay ng mga pasilidad para sa saging at pananaliksik sa mga laboratorio upang malabanan ang mga banta ng mga sakit kagaya na lamang ng Fusarium wilt. Upang patuloy na mamuhunan at pagkatiwalaan ang industriya ng saging, pinuno ng mga karagdagang kaalaman ang mga partisipante tungkol sa mga oportunidad, investment at mga projected market para sa nasabing commodity. Ilan sa mga ito ay ang mga impormasyong hatid ni Vanessa Claire Plena ng Department of Trade and Industry 12. Sa kanyang paglalahad,
dahil sa patuloy na pamamayani ng Pilipinas sa international market ng saging kung saan pangalawa ang bansa sa exportation. Nakakapag-generate umano ito ng libo-libong trabaho. Sa mga ibinalita rin ni Plena na pag-alaman na maganda ring mag-invest sa fresh Cavendish banana dahil malawak ang market nito, kung saan tinatayang nasa 60 bansa ang nag-i-import ng naturang produkto mula sa Pilipinas. Kasama rin sa mga tupikong ibinahagi ay ang organic banana farming na tinalakay ni Rodolfo Impig, ang manager ng Tubaga o Tupig Banana Growers Association Producers Cooperative. Kagaya sa iba pang Market and Investment Forum, mayroon ding diskusyon tungkol sa High Value Crops Development Program at sa suporta nito sa banana industry maging ang Philippine Rural Development Project kung saan ang IRI Priority Projects and Programs for Banana Industry naman ang tinalakay. Binigyan din ng pagkakataon ang mga buyer na makipag-usap sa mga banana growers. Sinabi naman ni Subic Chairman Roque na simula pa lamang ang Investment at Market Forum sa marami pang pakikipagtulungan ng naturang asosasyon sa DA. Kahit bagong tatag pa lamang, ibinandera rin ng mga opisyal ng Subic ang kanilang mga accomplishment kagaya na lamang ng Regional Banana Congress, Trade Mission sa Cebu at Bohol, at pagiging miyembro ng Inspection at Monitoring Team sa Macar Port at marami pang iba. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Carl Ulysses Aguilion. Sa iba pang balita, nagtipon-tipon sa General Santos City ang mga Organic Agriculture Focal Persons at Research Division Heads ng 6 na rehiyon ng Mindanao para sa paglikha ng Research, Development and Extension Agenda. Maki-agribalita kay Edgar Alan Pasool. Nagsilbing host ng Mindanao-wide consultation at crafting ng Research, Development at Extension Agenda ang Department of Agriculture 12 mula August 18 hanggang 20 sa General Santos City. Dumalo rito ang mga Organic Agriculture Program Focal Person, maging ang mga Research Division Head ng 6 na Regional Field Offices ng Mindanao upang mapag-usapan ang mga research undertaking na maaaring isagawa ng mga RFO sa patuloy na pagsusulong ng organikong pagsasaka sa bansa. Inilahad ni Bureau of Agricultural Research Assistant Director Teodoro Solsoloy na ang mga naturang consultative meeting ay naglalayong makalikom ang DA bar ng mga posibleng researchable area sa bawat rehiyon na maaari nilang mapagkalooban ng pondo. Samantala, ibinahagi ni DA12 Research Division Head at Organic Agriculture Program Focal Person Dr. Lorna Vilbar ang mensahe ni Regional Executive Director Amalia Datucan kung saan binigyang diin ito na pinaiigting ng rehiyon ang pagpapalawak ng organikong sistema ng pagsasaka maging ang patuloy na pananaliksik sa mga makabagong teknolohiya. This activity is also very important that we bring together related promotional efforts on the science-based technologies and opportunities within the reach of our farmers, our entrepreneurs for improving agricultural practices and increasing farm productivity. These are new strategies that are being implemented to support integrated programs that will help our farmers improve agricultural productivity and environmental sustainability. Sa iba pang balita, tinipon ng DA12 ang mga city at municipal agriculturists ng Rehiyon 12 para sa program evaluation at assessment ng mga proyekto at programa ng DA at kasama na ang team building ng mga naturang opisyal sa Davao City noong August 17 at 18. Pinangunahan ni Director Datucan ang pagpupulong ng DA at ng mga LGU counterpart kung saan hinikayat ng opisyal ang mga ito na patuloy na suportahan ang ahensya sa mga gawain nito lalo na sa fast-tracking ng mga dokumento upang maibigay kaagad sa mga magsasaka ang mga proyektong para sa kanila. Maliban sa pag-empower sa mga city agriculturists at municipal agriculturists sa pamamagitan ng kanilang mensahe, mismong si Director Datucan din ang naging facilitator ng team building. Sa naging leveling off activity ng Technical Working Group ng DA12 at ng mga partisipante, nagkaroon naman ng mga kasunduan kagaya na lamang ng pag-ikayat sa mga magsasaka na bisitahin din ang mga CA at MA office maliban sa regional office. Agarang pag-reply ng Technical Working Group ng DA12 sa status ng mga project proposals na naisumite at maiging pagpapaliwanag sa mga criteria sa evaluation ng performance ng mga agricultural extension workers. Sa mga naging pananalita naman ng ilan sa mga municipal agriculturists,
Pinasalamatan nila ang matibay na pamumuno ni Director Gatukan na nagpabalik ng tiwala at kumpiyansa ng agriculture stakeholders at LGU partners sa DA. Dagdag pa nila, naging maligaya sila bilang bahagi ng DA family at ng kasalukuyang administrasyon sa pagbibigay ng agri-fishery programs at services sa mga magsasaka. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sok Sergeant. Ako si Edgar Alan Pasaon. At sumainyo ang unang ratsada ng ating Agri-Balitaan. Susunod. Technical demonstration ng iba't ibang makinaryang pansakahan dinaluhan ng mga project beneficiaries. Assessment meeting para sa nagpapatuloy na implementasyon ng Philippine Rural Development sa isla ng Mindanao isinagawa sa Davao City. At pondo para sa pagsusulong ng science-based agricultural development tinaasan ng Department of Agriculture. Sundan ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Agri Tayo Sok Sergeant. We overlook it. We walk all over it. Trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe. It's about time that we talk about soil, and certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years, only 10 centimeters in 2 millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever. Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this. The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price? Ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive. We need healthy and fertile soil, now more than ever. Projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today, 1 billion people go to bed hungry night after night. That's 1 billion people too many, and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers.
We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember, soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt. Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge, so we don't end up losing the ground under our feet. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, sumailalim sa isang actual demonstration training ang mga benepisyaryo ng iba't ibang kagamitang pansakahan mula sa Department of Agriculture. Maki-agri-balita kay Chat Muñez. Mahigit sa 100 mga farmer operators, maintainers ang dumalo sa isang pagsasanay o hands-on training on the operation and maintenance of post-harvest facilities sa ilalim ng Agri-Pinoy Corn Program na ginanap noong August 19 to 20, 2015 sa Bulol-Mala, Tupis, Simyard. Ayon kay Regional Technical Director for Operations at Regional Corn Coordinator Zardy Boloron, layunin ng naturang training na mabigyang kaalaman ang mga recipients, lalo na ang mga operators at maintainers, kung paano gagamitin ng wasto ang mga pasilidad. Ang mga pasilidad na ito ay kinabibilangan ng traktora, corn mill, corn sheller, kasaba granulator with shredder, kasaba grater with juice extractor at chipper. Kaya tinihikayat ni Director Boloron ang mga recipients na pahalagahan, alagaan ang mga pasilidad na nakuha mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Para sa mga big tickets tulad ng traktora, may equity itong 85-15 scheme. Ibig sabihin, sa total na halaga ng isang machine, 85% rito ang babayaran ng DA at ang 15% ay ang equity ng recipients. Samantala, para naman po sa small tickets tulad ng mga pasilidad sa kasaba, ito ay isang grant at kailangan lamang nito ang shed para sa naturang pasilidad. Sa actual hands-on training ay pinaliwanag muna ng mga supplier ang kahalagahan ng mga pasilidad. Binigyan ng pagkakataon ang mga recipients na patakbuhin ang traktora at operasyon ng iba pang mga facilities. Ang mga recipients ay mula sa probinsya ng Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato na kasapi ng mga organisasyon at samahan ng mga kababaihan o RICs. Ang naturang training ay pinangunahan ng staff ng corn kasama si Wahab Rasid at Engineer Israel Wanday ng Engineering Group ng Department of Agriculture. Ako po si Chat Muñez, nag-uulat para sa Agri Tayo, Soft Sergeant. Samantala, dumalo sa isang pagpupulong sa Davao City ang mga kawani ng 6 na Regional Project Coordination Offices sa Mindanao upang pag-usapan ang nalalapit na World Bank Review Mission. Maki-agribalita kay Nelly Escote Ilanan. Muling nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng Department of Agriculture mula sa 6 na rehiyon ng Mindanao na nagpapatupad ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ito ay ginanap sa Waterfront Hotel sa Davao City noong August 19 hanggang 20. Layunin ng pagpupulong ay upang alamin ang status ng implementation ng PRDP sa 6 na rehiyon ng Mindanao. Ayon kay PRDP Deputy Program Director for Mindanao, Dr. Luz Satore, abot na sa 179 sub-projects ang aprobado para sa Mindanao sa ilalim ng Infrastructure Development Projects.
Iniulat din ito na mula sa 6 na rehiyon, ang Rehiyon 12 ang nangunang makompleto ang potable water system na matatagpuan sa Barangay Lampitak, Tampakan, South Cotabato na nagkakahalaga ng 4.3 milyong piso. Samantala, abot naman sa 21 sub-projects ang naitala para sa Enterprise Development Component na may kabuuang halaga na 745 million pesos. Tinalakay din sa pagpupulong ang paghahanda sa nalalapit na pagbisita ng World Bank representatives sa susunod na buwan upang i-evaluate ang implementasyon ng proyekto. Ayon kay Dr. Satore, magiging host region sa mission ang Region 10 o Northern Mindanao na gaganapin sa Setyembre. Matatandaan na ang nakaraang World Bank mission ay ginanap sa Rehiyon 12 kung saan binisita, in-evaluate ang Farm to Market Road project sa Isulan, Sultan Kudarat at ang Cassava Granules project ng Polo Samahang Nayon Multipurpose Cooperative sa Pulomolok, South Cotabato na pinaglaanan ng 39 million pesos para sa kanilang proyekto. Nag-uulat para sa Agritayo Soxargen, ako si Nelly Escote Ilana. At sa ating national news, dinagdagan ng Department of Agriculture ang pondo ng Bureau of Agricultural Research upang mas maisulong ang science-based agricultural development. Ito ang inihayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala kung saan binigyang pansin nito ang kahalagahan ng angkop na R&D programs at projects sa aktwal na pangangailangan ng sektor ng agrikultura, lalong-lalo na ng mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Dagdag pa niya na kailangan matukoy ang mga specific areas kung saan maaaring gamitin ang mga resulta ng mga pananaliksik para sa pagpapaganda pa ng buhay ng mga magsasaka at mangingisda. Paalaala pa ng kalihim na sana hindi lamang manatili ang mga ito sa mga research journals. Sa kabilang dako, ibinahagi naman ni BAR Director Dr. Necomedes Eliazar na dahil sa increased funding support kasama na ang improved governance, ay pag-iigihan pa ng ahensya ang pananaliksik at paghahanap ng mga solusyon sa mga problema ng mga magsasakang Pilipino. Ibinalita rin ito na dahil sa ASEAN Economic Integration, ipinatutupad na ng ahensya ang responsive R&D programs upang maiangat ang productivity at competence at ang paghahatid ng mga teknolohiya sa mga lugar na pinakakailangan ito. At yan ang naging kabuuan ng ating Agri-Balitaan. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dito sa Agritayo Soxargen. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate, but the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly.
For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Kinahanglan ang farmer, ibalaan niya ang iyang tanom kung ano ang kinahanglan. Kung hindi siya magsiling magtinamad-tamad kadto sa iyang tramnan. Ito ang pananaw ni Ginoong Velusmindo Aguilion ng Barangay Taplan, Coronadal City, kung ano nga ba ang mga katangiang dapat taglayin ng isang magsasaka. Ang mga ito ay natutunan niya sa kanyang ama at sa ngayon ay patuloy niyang isinasapuso sa kanyang pagsasaka. Kaya nga kung tatay, kung man manguma, nagustuhan niya ang agriculture niya, ikaw magpanguma, eskwela ka kapag agriculture. Karon nakatapos ako sa agriculture. Pagkatapos ko ginpakuan ako ng uma ako niya sa hektarya. Nang makapagtapos siya sa kursong agrikultura, sa halip na tanggapin ang mga oportunidad na ibinigay sa kanya upang magtrabaho, mas pinili pa rin ni Tatay Mindo ang magbilad sa init at magbungkal ng lupa kung saan nagsimula siya sa ibinigay ng kanyang ama na 1 hektaryang lupain. Mula sa 1 hektarya, nagsikap ang ating agribida at sinubukan ang diversified farming. At ngayon ay malawak na ang lupain ito. Kasama na rito ang 3.5 hektaryang tinamnan ng papaya, 1 hektarya ng iba't ibang uri ng prutas, 3 hektarya ng niyugan kung saan gumagawa sila at nagbebenta ng cocoa sugar at 3 hektarya ng palayan. Kung may mga okasyon sa DE, sa padamo-damo sang prutas, masali ako kay ang ako nga prutas, diyo tayo masigkwenta ka klase ni kay kung magabot ang mga estudyante, mga kabataan, mga pakaisahan ko, mga apo, kadto diri sa balay kay makaon sang prutas. Ang kanyang pagsisikap naman ay napansin at nasuklian ng katangi-tanging pagkilala noong 2002. Dito nag-file ako sa akon nga pagkamimbro nga magkuhan kami sa Gawad Saka. Nakakuan ako, nakasikon ako sa region. First is ako sa national, second place na ako. Hindi nga talaga maikakailang lubos ang pagmamahal ni Tatay Mindo sa pagsasaka.
Dahil nga kahit 75 taong gulang na siya, ay patuloy pa rin siya sa pagpunta sa kanyang mga taniman at hands-on na inaalagaan ang mga ito kung saan kasama niya naman ang kanyang may bahay. Ang sipag at lakas na ito ang siyang nagbigay din ng pagkakataon upang mapatapos ang kanyang mga anak. Primero ko nga nakatulong sa akon ang more than half hectare limonsito dito. Pagkabuo nga sa limonsito, amon na to ang nagsuporta sa amon kabataan. Kay everyday ang limonsito mag-harvest kami na pagkakuha na. Di wala kami problema sa amon nutrition kay may limonsito everyday yan. Ginakatuan lang na di kag taga Marbel sa. Di kaya nga amon nga palayan, may maisan, pagka-harvest siya sang mais kung sang palay, ginauna namon ang amon nga kabataan bayad ang tuition. Di kada pag-abot sang pan, perde pa dayon ang amon nga kanya kabataan. Sulod sa eskwelahan kay wala problema kay bayaran ang ila tuition. Ang panganay ni Tatay Mindo ay nagtapos ng nursing at isang government employee, habang ang pangalawa naman ay nurse din at doon din nagtatrabaho sa Florida, USA. At ang bunsong anak niya naman ay nagtapos ng BS Accountancy at nagtatrabaho naman sa isang kolehiyo sa Bukidnon. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng pagmamahal ng ating agribida sa agrikultura. Sa kabilang dako, naniniwala naman ang ating diversified farmer na kailangan din ng mga magsasaka na lumapit sa pamahalaan at mag-avail ng mga loan programs kung saan makatutulong ang mga ito, lalo na kapag maliit ang ani at edukasyon ng mga anak ang pinag-uusapan. Ang mahalaga anya ay binabayaran. Wala man kami kapital pero wala man kami sing ginutangan nga wala na akong bayre kay mag-utang kami pagkaabot sang iyang termino nga inugbayad na kasan man namon. Hinihikayat niya rin ang mga magsasaka na mag-engage sa diversified farming. Ang kinahanglan niya diversified ang imong uma. Kay kung hindi ka makaprodukto sang isa, may isa pa, may duha pa, may tatlo pa. Kani kung diversified ang imong tanom, sa pera lang kapuno nga durian kag limonsito kag rambutan, pera lang na ka adlaw kadtuan sa manong bakal, kwarta dayon maka bakal kadayon bisan baka pa sa produkto sang rambutan, durian kag lansones. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Mga ka-agri, sa ating episode ngayong araw ay panibagong katanungan na naman po ang ating bibigyang kasagutan. At narito po ang tanong ng ating mga ka-agri na nagmula pa sa Quezon City at Pangasinan. At upang turuan tayo ng ginger production technology, makakasama po natin ang Center Chief ng Tupi Research and Experiment Station, si Ma'am Marcela Necesito. Kumusta po kayo, Ma'am? Good morning po.
Good morning din, Christian. So Ma'am Mars, may mga ka-agri po tayo na naisubukan ang pagtatanim ng luya. Pwede po ba natin sila matulungan, Ma'am? Pwede po, Sir Christian. Pwede natin sila matuturuan. So Ma'am Mars, first po, paano po natin masisiguro na dekalidad po ang ating mga ginger planting materials? Una, alamin po natin na dapat maganda yung ating planting materials na walang nabubulok doon or nagrarat ng mga rhizomes or yung ating similya. Dapat maganda yung tubo at para maganda tuloy-tuloy ang paglaki. Next po, Ma'am. So, ano pong klaseng lupa o kung saan po ba pwede natin itatanim yung mga planting materials natin? Okay, actually, ang ginger, kailangan niya sana partial shade. So, ito po ay pwede natin itanim under the coconut, under sa mga fruit trees po natin. At ang lupa ay sana ay pwede, kung pwede, yung sandy loam ang tataniman po natin. Okay, Ma'am. So, maaari na po ba nating simulan ng pagtatanim? Okay po. Sige. Ang gagawin po natin ay kung medyo laging umuulan po yung area natin, ay dapat i-raise natin yung bed para hindi mag-stock up ang tubig doon. So kung na-raise up na natin yung bed at nalinisan na po natin, maglalagay muna tayo ng organic fertilizer po na sa tataniman po natin para ganito po. Yan, ganyan. So, after nalagay na po natin yung organic fertilizer, dapat yung ating similya ay kung magtatanim po tayo nakahiga. Nakahiga ng kalalim more or less 5 cm deep ang pagtatanim po natin. How about po yung distansya, Ma'am? Gaano po makalayo? Okay, tapos yung ating distance, dapat 25 to 30 centimeters ang kalayo. Yan, ganyan. So, tatabunan din natin ng mas malalim na more or less 6 inches to 10. Okay, yan, ganyan. Bago po tayo magtatanim ng luya, dapat yung soil po natin or yung tataniman po natin ay nasa right moisture. Paano natin malalaman na ito po ay nasa right moisture? So, ang gagawin po natin, ito po, kukuha lang po tayo ng lupa at bibilugin. Then, tutusokin natin ng ating kamay kung 1 hanggang 2 crack lang. Ibig sabihin yung lupa ay nasa right moisture at saka lang po kayo magtatanim ng luya. Kung hindi po nasa right moisture, maaaring magkakaproblema po tayo, lalo na kung ito po ay dry. Maaring hindi tutubo yung ating luya. So Ma'am Mars, tapos na po tayong magtanim. So kailan po ulit natin ito diligan at lalagyan ng abono? Kung talagang walang ulan siya, mga 3 araw na walang ulan, pwede mo siya didiligan ulit pero huwag masyadong mabasa. Para mayroon siyang moist doon sa lupa na yan at tutubo na po yung ating luya. So Ma'am Mars, mga ilang buwan po bago natin pwedeng i-harvest itong mga tinanim natin? Christian, maha-harvest po natin yung tinanim natin pagkatapos ng 8 hanggang 9 na buwan yung ating tanim. So kung ikaw ay hindi mo na-record bilang isang farmer, at yan po ay malalaman po natin na malapit na po harvestin. Kagaya nito, Cristiano, titingnan po natin. Ito po yung, itong tanim natin na ito ay nasa 8 months na po. So, may mga bulaklak na po siya. Palatandaan na ito po ay malapit na siya harvestin. So, pag nakabulaklak na, after sa ganitong buwan, ay 8 buwan ito, then, after a month pa at pwede mo na siya harvestin. Mas maganda nga sana kung medyo nagyayelo na po yung mga dahon niya at doon mo siya harvestin. Kasi para yung kanyang laman o yung kanyang rhizomes or yung laman niya ay magtanda pa siya konti. I hope mga ka-agri may mga natutunan po kayo sa ating ginger production technology. So Ma'am Mars, maraming salamat po. I hope Ma'am Mars na after 9 months, sabay tayong mag-harvest nito. Opo, Christian, babalik ka at aasahan ko po yun sa pagbabalik mo at tayo magka-harvest ng ginger. Yes, Ma'am Mars. So once again, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Mga ka-agri, kung may mga topics o mga technologies po kayong nais may feature dito sa ating programa, i-post lamang po sa Agri Tayo Sock Sergeant Facebook page o di kaya ipadala sa aming hotline number. Diyan lamang kayo mga ka-agri dahil magbabalik pa ang Agri Tayo Sock Sergeant.
Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ako si Mr. Herman Papilera, taga-lugar Dado, Alamala, Cotabato. Presidente sa Farmers Association. Ang membro ko po sa Farmers Association, 54 na tao. Ang lawak po ng area namin, yung iba may tatlong hektarya, yung iba may 5. More than siguro mga 80 plus hectares. Sari-sari yung produkto namin ngayon. May mais, may banana, mayroon ding prutas na tulad ng durian, may mangustin, rambutan, saka mayroon ding kape. Malawak din ang kape namin ngayon pero kunti pa lang nabubunga. Malapit na sila 2 years as now, mag-volume na. Yung unang-una, solar dryer, nakakuha kami under sa MRDP. Tapos, yung rubber planting material, galing din sa MRDP. At ngayon, ito namang itong coffee processing project. Ito ang laki namin project na nakuha. Ito talaga inasahan namin. Marami na kaming kape sa mga membro ko. Ito talaga makatulong sa amin. Kahit na hindi saklaw na membro ko sa ibang asosasyon, pwede rin kami magaling. Talagang ang suspect namin dito kumikita eh. Maraming salamat sa mga biyaya ng gobyerno na natanggap namin ngayon. Malaking bagay ito para sa amin. Sa aming maliit na farmers. Ako si Mrs. Edna C. Sinyasi, ay president ng Lamuyon. Ang IE namin ay mayroong 73 hectares, 83 members. Ang produkto namin ay palay. Ang na-receive namin na project galing ng DA12 ay warehouse at saka dryer. Ngayon mayroon kaming project na yung canal lining. Malaking tulong kasi pag hindi na kami mahirapan pag ng palay kasi mayroong dryer at saka buliga. Mayroon din mga dryer dyan pero mayroon din ang dryer ang IA. Pero sa ngayon mas maganda kasi mayroong buliga at saka dryer. Tapos puso namin pinaabot yung pagpasalamat namin sa DA Region 12 kasi malaking tulong talaga yung binigay niya sa amin na project. Ako si Joscuro Arances, presidente sa Mabakal Irrigators Association. Noon, ang Mabakal is Magsaysay, Balindog, Laisan Irrigators Association. Pero nakakamit ito sa 5 barangay. Ngayon may nadagdag na Sumbak, Junction at Masibulig. Malaking tulong ito sa mga farmers kasi noon wala pang irrigation doon sa baba, doon sa Masibulig at Sumbak Junction. Win or loss ang kanilang produksyon. So sa ngayon, kung hindi lang mataas ang init at saka yung mga insekto o yung mga peste, malaki-laki rin ang kita, ang harvest. Last year, may 4 tons lang per hectare. Average. Ang sako, yung malaking sako naman, yung tag 65 kilos, yung pinakababa, may mag 70 pa man gani. Yan sa mga 60, 80, 60 to 70. Pero kung i-times mo sa kaban, mag-80. May sobra pa. Sa ngayon, yung harvest last week,
may 71 sacks ang 3-4 hectares. Last year, yung post-harvest facility, like tracer, babao, may dalawa kaming babao, may tracer, may trailer, at may isang kuliglig. Yung walang pagrinta sa mga machinery, makatulong rin kami kay may libre man kaming isang pass ganit sa babao. Ginalibre namin sa farmers. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating isang oras na programang linggo-linggong naghahatid sa inyo ng mahahalagang impormasyong pang-agrikultura. Mga ka-agri, kung gusto po rin yung maging updated sa mga proyekto ng Department of Agriculture, subaybayan lamang po ang aming programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets at social media accounts. Po sa inyong mga katanungan at episode suggestions, i-post lamang po sa Agri Tayo Soxurgen Facebook page o di kaya ipadala sa ating hotline number. Mga ka-agri, nananatiling bukas po ang opisina ng Department of Agriculture upang tumanggap ng mga nominasyon sa Gawad Saka Search. Kung may mga kilala po kayong mga natatanging magsasaka, mangingisda at farmer group, sabihan lamang po silang sumangguni sa pinakamalapit na Agriculture Office o di kaya makipag-ugnayan sa ating tanggapan sa Zulueta Street, Coronadal City at hanapin si Miss Cecilia Percon. At hindi lamang sa Gawad Saka Search Marie, dahil marami pang pagpipalak ang ginagawa ang DA. Andiyan na ang Agri-Pinoy Rice Achievers Awards, Corn Quality Awards na maaaring salihan ng ating mga magsasaka, agricultural extension workers, at maging ng ating mga LGUs. Yes, at malalaking cash prizes po ang naghihintay sa mga mananalo kay mga ka-agri. Sali na! Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagkiklas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soxurgen.
Magkamit ng dagdag na kalaman upang sa kahat palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sergeant, agri tayo, Sergeant, agri tayo, Sergeant, agri tayo, Sergeant.